Inihahanda na ni Rehabilitation CHAR Secretary Panfilo Lacson ang pinal na plano para sa rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng Super Typhoon Yolanda. Nagbabalita si Jonathan Llanes ng PTV. Nagbigay na ng kasiguran si Yolanda Rehabilitation CHAR Secretary Panfilo Lacson na mapasisimulan na sa nalalapit na panahon ang rehabilitasyon ng mga tinamaan ng nabanggit na bagyo. Sa pagdalo nito sa alumni homecoming activity sa Philippine Military Academy sa Fort Del Pilar, Baguio City bilang panauing pantangal at tagapagsalita, sinabi ng kalihim na kasalukuyan ng sinusuri ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang Post-Disaster Needs Assessment Plan para sa mga Yolanda-stricken areas upang maisapinal na ang hakbangin ng rehabilitasyon. Ibabatay niya ang Post-Disaster Needs Assessment Plan sa naisagawang plano para sa Banda Aceh na may kalintulad na sitwasyon gaya na naganap sa mga Yolanda-stricken areas. Ang what's holding up yung full implementation ng rehabilitation, yung Post-Disaster Needs Assessment. Ito, gagawin ito ng NDRRMC. I was told na end of March para matatapos. So I told the President in one of our cabinet meetings, we cannot wait that long. Especially the people, the survivors, cannot wait that long. Kasi nagsasuffer sila, they continue to suffer. So ang ginawa namin sa PAR, bottom up. Nahintayin namin yung national, we went down to the local government units at yung pinrepair nilang damage assessments, kung meron sila nakareding rehabilitation plan, development plan, gagamitin namin yon, of course, with proper consultation with the national agencies. Bukod sa pagsasaayos ng mga hakbangin patungkol sa panunumbalik ng kabuhayan para sa mga nasalanta ni Yolanda, pagtutunan din ng pansin sa Post-Disaster Needs Assessment Plan ang mga pamamaraan na magtitiyak ng kaligtasan ng mga mamamayan sa mga darating pang sakuna. Ito ang dahilan ng malawakang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagbabuo ng mga hakbangin upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan laban sa sakuna. Okay naman yun kasi essentially, yun na rin yung needs assessment na gagawin sa national, aasa rin sila sa local. So ngayon, nagsisimula na. In fact, next week, may mga schedule na mga groundbreaking ceremony sa pagtatayo ng mga housing units at saka mga eskwelahan, saka yung mga buildings doon, yung para mabalik yung livelihood program. Sa Luzon ng Baguio at para sa Telebisyon ng Bayan, Jonathan Llanes.